Tagumpay, karangalan at pagkakaisa ang mga napapaloob na balita para sa kauna-unahang edisyon ng Batang Gapo News TV para sa ating Season 5 upang maghatid ng mga halagang kaganapan at makabuluhang impormasyon sa ating syudad. Ako si David Bayarong at ito ang Batang Gapo News TV. Para sa ating headline, The blessings just keeps on pouring. Corona uli ang hatid sa lungsod ng isa na namang beauty queen na tunay na Batang Gapo. Barangay Calaclan, tinanghal bilang regional winner ng 2014 Lupon Tagapamayapa Incentive Award. 60 seconds with Old Cabalan Barangay Captain Bas Palo. At para sa Pulis Gapo at your service po, pakinggan natin ang mga safety tips para makaiwas sa carnapping. The blessings just keeps on pouring. Corona uli ang hatid sa lungsod ng isa na namang beauty queen na tunay na isang Batang Gapo. Alamin natin ang magandang ulat hatid ni Miss Cathy Mancao Ramos. Isa na namang binibini mula lungsod ng Olongapo ang nag-uwi ng corona matapos siyang tanghaling bilang first runner-up sa katatapos lamang ng Mutya ng Pilipinas Beauty Pageant. Nag-standout ang ganda, talino at talento ni Christine Chini Russell mula sa Barangay Gordon Heights. Nilahukan ng 31 contestants ang taunang beauty contest na ginanap noong August 8 sa Soler Resort Casino sa Manila. Samantala, ginawaran ng parangal si Russell ng Olongapo City na inabot mismo ni Mayor Roland Paulino sa regular flag raising ceremony ng mga empleyado ng gobyerno. I think lahat naman po kami nakasagot ng maayos, pero it's the way you deliver your answer. I think yun yung pinaka-importante kung ano yung pinakalaman ng sagot mo. Sa lahat po ng mga tiga-Olongapo, maraming salamat po sa lahat ng suporta. Taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga biyayang binibigay sa akin ng Diyos. Maraming salamat po. Sana po huwag kayong magsawang magsuporta sa akin. Matapos nito, ay nagdaos na isang malaking motorcade para sa homecoming celebration ni Russell na inikot ang buong Olongapo. Matatandaan na kamakailan lamang ay nasungkit ni Megan Yang ang Miss World title na isa ring Olongapeña. This is Chini Russell, ang tunay na Batang Gapo. Reporting para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Barangay Calaclan tinanghal bilang regional winner ng 2014 Lupon Tagapamayapa Incentives Award. Ang kabuuang balita hatid ni kasamang Ray Toledo. Tinanghal ang Barangay Calaclan Lupon Tagapamayapa bilang regional winner ng 2014 Lupong Tagapamayapa Incentives Awards sa Highly Urbanized Cities category ng Department of Interior and Local Government nito lamang linggo na ginanap sa Widows Hotel, Clarkfield, Pampanga. Dumalo sa nasabing okasyon si Mayor Roland Paulino, Barangay Captain William Umali, Barangay Councilors at ang bumubuo ng Barangay Calaclan Lupon Tagapamayapa sa pangunguna ni Alfredo R. Billones upang tanggapin ang naturang award. Yung computerized system ng filing of cases ho namin. Pangalawa po, systematic way of filing cases. Meron po kasi kaming color coding po sa lahat ng cases ng Calaclan. Wala pong problema na hindi nalulutas sa isang magandang usapan. Pero kung sakasakali talaga ho na hindi maiwasan, unang-unang pampayo ko sa inyo pumunta muna kayo sa inyong prog leader. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Taunang International Coastal Cleanup nagkaroon ng special launching sa Harbor Point Mall. Narito ang ulat. Dahil sa taong-taong pagtutulungan ng mga kababayan natin upang labanan at magbigay ng awareness sa tamang pag-handle ng ating basura, nagkaroon ng malaking media launching ang International Coastal Cleanup sa Harbor Point sa pangunguna ng Lighthouse Foundation na siyang nag-umpisa ng naturang event sa ating bayan. There are a lot of challenges when every time we feel it, we want to give up, but there are times that we need the boost, and this is actually the boost that we need, having this event, looking at all the supporters, and we're very happy that you are actually supporting the International Coastal Cleanup, and we hope to see you on September 20. Last year ay nagtala ng pinakamaraming volunteers ang naturang International Coastal Cleanup sa bilang na 2,400 plus mula sa Olongapo City, Subic Bay at Zambales. Mismong si Mr. Jerry Reyes na siyang nagsimula ng malawakang volunteerism act na ito sa Pilipinas ang nagpunta upang i-launch at pasalamatan ang mga mamamayan at organizers dito sa ating lungsod. If nobody does the initiative, what's going to happen to our earth? We're here
to let the young people know that we're doing our best in contributing for the cleanliness of our place. Ang International Coastal Cleanup ay isang taunang volunteerism act na nagaganap sa ikatlong Sabado ng Setyembre. Kaya't inaasahan na naman natin ang suporta at partisipasyon ng mga Batang Gapo sa darating na September 20, 2014 sa taunang International Coastal Cleanup Zambales. Mga bagong titulo ng lupa sa syudad pinamigay na ang kabuang ulat hatid ni kasamang Ray Toledo. Muli na namang namahagi ng titulo ng lupa si Mayor Roland Paulino sa mga taga-Olongapo noong nakaraang Lunes sa flag raising ceremony sa mga mapapalad na Olongapeño. Inabot mismo ng personal ni Mayor Paulino at Senro Head Marife Castillo ang 11 bagong titulo sa kani-kanilang mga may-ari. Aabot na sa mahigit sa 100 titulo ng lupa ang naipamahagi na ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Paulino. Matatandaan na maraming taga-Olongapo ang nagreklamo noon dahil sa mahirap at matagal na proseso ng pagpapatitulo ng lupa. Dati po kasi ilang taon po bago ka makakapaghintay po lalabas po yung title. Hindi po katulad ngayon, 1 buwan o 2 buwan, andyan na po. Papasalamat po kami ng malaki kay Mayor Roland Paulino po dahil sa pagbilis po ng proseso ng title po namin. Ayon sa opisina ng Mass Land Titling na madali lang ang proseso ng kanilang ina-applyang titulo, sumunod lang sa mga hinihinging requirements ng opisina at narito ang mga sumusunod na requirements. Meron tayong opisinang parang special na office na in-establish. Nandoon po yun sa 3rd floor annex ng City Hall. Ang tawag po sa opisinang yun ay Systematic Adjudication and Land Titling Project Office. Kung ating mga kababayan ay dapat doon pupunta, kung may madadala na silang mga available nilang dokumento doon sa kanilang lupang gustong patituluhan, dali nila. Magsadya lamang ang mga lot owners sa opisina ng Mass Land Titling at huwag ipaubaya sa mga fixers ang paglalakad ng kanilang mga papeles. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Supplemental feeding program sisimulan na. Para sa kabuang ulat, narito si Ms. Cathy Mancao Ramos. Aabot sa 700,000 na pondo mula Department of Social Welfare and Development at lokal na pamahalaan ng Olongapo ang inilaan para magamit sa feeding program ng mga chikiting na may edad na 2 hanggang 4. Mga barangay tulad ng New Asinan, New Banicain, Barreto, Gordon Heights, Calaklan, Old and New Cabalan ang makikinabang sa programa ng pagpapakain sa mga batang mababa ang timbang na base sa Operation Timbang ng bawat barangay. 490,000 pesos sa pondong naturan ang sagot ng national government, samantalang 210,000 pesos naman ang share ng lokal na pamahalaan. Ang programa ay nakapailalim sa SNP o Supervised Neighborhood Play ng DSWD na nakatuon sa mga kapuspalad nating mga kababayan na may kakulangan sa nutrisyon. Ang mga yung malaki pang population na kung saan yung mga ibang mga daycare center ay puno na, hindi na sila ma-accommodate. So nagpalaganap po kami ng mga isang alternative program para po yung mga schooling age gaya ng 4 years old ay makapag-avail din ng serbisyo ng gaya ng daycare. Kaya tinawag po naming Supervised Neighborhood Play na parang daycare na rin po ang nangyayari sa mismong mga komunidad at kasama na rin po yung feeding program. Ang feeding ay tatagal ng 6 na buwan at 5 beses kada linggo na pagtutulungang ipapatupad sa pakikipagtulungan ng mga parent volunteers. Cathy Mancao Ramos reporting para sa Batang Gapo News TV. Trabaho Fest sa mga barangay, nakaunang hirit na. Narito ang ulat ni Binibining Sheila Sambilyon. Naglunsad kamakailan ang Public Employment Service Office ng isang proyekto na mas maglalapit sa mga taong naghahanap ng trabaho, ang oportunidad at pag-asang makapagtrabaho matapos ang pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ni Mayor Roland Paulino, ABC President Randy Sionson, Kagawad Edna Ilani, Peso Head Mario Esquilio at Lisa Uyangoren, Presidente ng Maxitech Skills Institute. Handog ng programang ito ay ang mini job fair, skills training at livelihood sa 17 barangay sa Olongapo. Samantala, ay nailunsad na ng Dole at Peso Olongapo ang programang magbibigay pagsasanay sa mga kababayan nating welders.
Sa ilalim ng grassroots participatory budgeting ay maihahatid sa mga interesadong batang gapo ang TIG welding sa isang higher level ng welding na mataas ang kalidad at may katipiran sa paggamit ng kuryente. Itong TIG welding training under the community-based skills training ay isang magandang paraan para maiangat yung skills level ng ating mga kabarangay. This time, hindi po sila pupunta sa city, kundi kami mismo yung pupunta sa kanilang barangay. Ito po yung plinano ng National Anti-Poverty Commission sa tulong po ng local Poverty Reduction Action Team. So sa mga kababaryo natin na kayo po ay may konting background sa welding, kayo po ay nag-aral sa skills training natin noon, kayo po ay SMAU certified, o kaya kayo pinagtrabaho sa Hanjin at gusto nyo mag-upgrade, mag-level up, punta po kayo sa inyong barangay. Kung kayo po ay 18 years old, puntahan nyo po ang inyong kapitan or ang kagawad na inassign ng inyong kapitan para mamahala sa proyekto pong ito. Magsisimula po ang programa natin September 1, pero as early as possible po, pag napanood nyo po itong segment na to, punta na po kayo sa barangay ninyo at unahan po ang pagpapalista sa inyo pong barangay level. Una sa 17 barangay na makikinabang dito, ang Barreto, Gordon Heights, Santa Rita, Old at New Cabalan, kung saan 200 katao ang isasalang sa training. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. So ako po isang rehistradong civil engineer. Nagtrabaho po sa outside and inside ng ating bansa. Pero nagtagal po ako sa Saudi Arabia for 10 years. Ang aking mga bahay, si Rebecca Palo, isang certified public accountant po. May 4 kaming anak. 7 taon na po ako nasa barangay captain ngayon. So last time po namin, 2 taon pa po ako natitira. Mula magkaibigan kami, hindi pa siya mayor. Konsyal pa lang siya, vice mayor pa siya. Kami po, wala kaming problema, kaya po wala akong masabi, kaya tinumutulong po ako ng maayos. May kailangan kami na kaya namin, hindi ko na sinasabi na, Mayor, kailangan po namin tulong dito, hindi na. Kung kaya namin dito kagaya ng aking mga kagawad, ginagawa na lang namin. Siguro naman kung anong nagawa kong maganda sa aming barangay, mas lalo higit pa kung ako'y mapagbigyan bilang konsyal ng bayan natin. Sa aking mga kabarangay, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Sana tuloy-tuloy natin ang pagkakaisa natin sa isa't isa dito sa ating barangay. Para naman sa ating ulat pang kabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel. Handa ka na ba sa 2 bagay na magpapawaw sa'yo? Well, you better be dahil ang unang pagulan ng suporta ng ating pamahalang lungsod ay narito na. Ang mga trabaho sa loob man at labas ng ating bansa na makikita ninyo ay hatid sa atin ng SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Oh, kaya nyo pa ba? Abay, dapat lang po, dahil kung nafe-feel mo namang magnegosyo na lang, abay meron ding mga good news para sa inyo. Linggo-linggo, ang Livelihood and Cooperative Development Office ay naghahatid sa atin ng mga negosyong swak sa inyo. Kaya naman para sa kumpletong listahan ng mga ito, narito na po ang mga free livelihood trainings ngayong linggo. Ayan, apply din pag may time para iwas sa pagkakabakante. This is Michelle Mortel at magkita-kita po tayong muli next week dito lamang sa Ulat Pangkabuhayan. Tara at pakinggan natin ang mga safety tips para makaiwas sa carnapping, hatid ng mga kaibigan nating Pulis Gapo at your service po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Police Inspector Vivian Reyes, SPO1 Mary Ann Sadaba mula sa Public Information Office ng Olongapo City Police para sa programang Pulis Gapo at your service po. Kaugnay ng aming Patrol Plan 2030 o Transformation Program, layunin namin na palawakin ang kaalaman ng bawat mamamayan hinggil sa pag-iwas sa iba't ibang klase ng krimen gaya ng carnapping.
Upang makaiwas at hindi maging biktima ng mga ganitong uri ng krimen, nararapat na ang bawat mamamayan ay nalalaman ng mga modus operandi o estratehiya na ginagawa ng mga kriminal sa ganitong krimen. Ang sapilitang pagkuha o pagtangay ng sasakyan na may pananakot, dahas at puwersa ay tinatawag na carjacking. Samantalang ang pagnanakaw ng sasakyan habang ito ay nakahinto, nakapark o nakahintil sa isang lugar tulad ng malls, restaurants at iba pang lugar ay tinatawag na carnapping. Laging isara at ilak ang mga bintana at pinto ng sasakyan habang ito ay nasa matraffic na lugar o habang nakapark. Siguraduhin ding nakapark sa maliwanag at ligtas na lugar. Huwag mag-iwan ng mahahalagang gamit sa loob ng inyong sasakyan na maaaring makatawag pansin sa mga magnanakaw. Itago ng mabuti ang mga ito. Sikaping makapaglagay ng mga safety alarms at tracking device sa inyong sasakyan. Hanggat maaari, huwag basta ipagkatiwala ang susi sa hindi kakilala. Iwasang huminto sa mga alanganing lugar. Huwag magpasakay ng hindi kakilala kahit gaano pa kaaya-aya ang itsura ng mga ito. Sa mga kababaihan, kung ang inyong sasakyan ay nasiraan sa alanganing lugar at alanganing oras, manatili sa loob ng sasakyan. Humingi kaagad ng tulong gamit ang inyong cellphone. Kung kayo ay bibili ng sekondamanong sasakyan, i-coordinate ito sa PNP Highway Patrol Group upang makasiguro. Siguraduhin dumaan sa masusing background check ang inyong mga driver at pahinante. May mga pagkakataong sangkot sila sa mga modus operandi ng carnapping o carjacking. Kung sapilitang kukunin ang inyong sasakyan at sila ay armado, huwag nang manlaban. Maging alerto, ipagbigay alam agad sa pulisya ang mga kahinahinalang tao at sasakyan na sumusubaybay sa inyo. Tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Kung kaya't ang kaayusan at katiwasayan ng Olongapo ay nasa pakikipagtulungan ng bawat batang gapo. Alamin ang mga paraan upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Huwag maging biktima. Muli sa aming layuning makapagbigay ng serbisyong makatotohanan, ito po ang Pulis Ka Po at your service po. At para sa ating mga Honesto of the Week, Mr. Domingo Velasco, isang tricycle driver na may body number 3351 na nagsaoli ng isang Sony Ericsson cellphone kay Miss Mary Ann Pagia. Mr. Ricky Tamita, isang tricycle driver na may body number 2753, nagsaoli ng 2 unit ng cellphone sa office ng OTMPS. Isang resolution na may number 77 series of 2014, commending si Mr. Michael Brian Colum na isang estudyante ng Gordon College at nakatira sa number 86 Gemini Street, Purok 3F, Santa Rita, Olongapo City, na siyang nag-recover ng isang bag na may lamang perang nagkakahalagang 11,200 last February 2, 2014. Muli na naman ninyong nasaksihan ng mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng 1 linggo. Sana ay nakapaghatid kami ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapenyong narito sa syudad at nasa abroad. Samahan niyo ulit kami sa Batang Gapo News TV sa susunod na linggo. Para naman sa may hilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batang Gapo News Radio Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batang Gapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!